naiisip na ang ehersisyo ay mahalaga upang makaiwas sa iba't ibang sakit. Pero hindi ito nangangahulugan na kung ikaw ay may sakit na, ay hindi ka na maaaring mag-exercise. Katunayan, malaki ang ambag ng exercise sa mga taong may chronic kidney disease or CKD. At ang kaugnayan ng exercise at CKD ang ating pag-uusapan ngayong hapon, kasama po ang isang primary care physician and lifestyle medicine. Please welcome po to the program, Dr. Joy Ganar. Dr. Joy, good afternoon. This is Attorney Dot with Ma'am Annie Rentoy. Hi, good afternoon po, Miss Annie and Attorney Dot. First and foremost, Ayan, thank you very Dr. much Joy. for Yes. joining us this afternoon. Yes, Attorney Dot, go please. Ayan, thank you. Yes, Dr. Joy, salamat po. And Miss Annie, ako na muna po ang magtatanong. Ito po ang aking isang magandang question. Dr. Joy, paano po ba nauuwi sa chronic kidney disease ang sakit sa bato ng isang tao? Yes, paano nga ba nagkakaroon ng CKD? Sige po, Doktora? Yes po. Good afternoon po ulit sa ating mga nakikinig at mga nanonood. Ang chronic kidney disease po ay usually nangyayari sa mga pasyente na may ibang sakit na din, kagaya po ng hypertension, at diabetes at mga obese. Meron din naman po mga pasyente na bata pa lang nagkakaroon na ng problema sa kidneys. So, kailangan po kasi natin ma-check lagi ang ating mga laboratory test para po makita natin kung ano na po ang level ng creatinine natin sa dugo. So, para po ma-label natin ang isang pasyente na may chronic kidney disease, usually po, mataas na po ang kanilang creatinine for the past 3 months. So, yung pong pagpapacheck up every year, napaka-importante po na lalo na sa mga pasyente may mga nabanggit na risk factors. So, kung kayo po ay high blood or diabetic po, mas maganda po, pinapacheck din po natin ang creatinine levels po. Ako, Attorney. Ayun. Kailangan. Miss Annie, lagi natin itong sinasabi, magpa-check up every year, if possible, para hindi nyo makalimutan sa birthday ninyo. In fact, Miss Annie, gusto kong gumawa ng movement na yan eh. Instead na magpa-party ka o unahin mo yung party mo, gawin mong check up, laboratory tests. So, Doktora, ibibigay ko naman po kayo kay Ma'am Annie Rentoy. Tama ba, Miss Annie? Yes, ayan. Kasama mo na ako dyan, Attorney Dot. Tama po yun, ha? Oo nga naman. Kung magarbong mga birthday yan, gagastos ka. Unahin mo na muna yung sarili mo, lab test. Okay, Attorney Dot, susugan ko lang sinabi kanina ni Doc Joy. Sabi niya, if you are diabetic, hypertensive, obese ka pa, kinakailangan, as much as possible, every year, nagpapacheck up ka. Ano yung ipapacheck up mo? Ipapacheck up mo yung creatinine level. Kasi kung 3 months na mataas yung creatinine level, ano ang susunod doon, Doktora? Let's say, for example, anong level yon ng creatinine natin na nakakatakot for successive, yung 3 months na yan? What will happen to you? Outright ba? Masisira agad yung kidney nyo po? Thank you. Okay po. So for the creatinine levels, meron po kasi tayong magkaibang levels for male and female. And then we have to compute po, depende rin sa age ng patient. So yun po yung tinatawag natin na eGFR or glomerular filtration rate. So yun din po ngayon, according to the KDIGO guidelines, yun po ang ating isa sa mga kailangan i-test, and the urinalysis. Kasi kung may protein na po sa ating ihi, may iba po ang level ng ating CKD stage. So ang tanong niyo po kanina was, in 3 months po ba? Pwede po ba siyang lumala? Yes po, pwede po. Pero hindi naman po ibig sabihin na wala na po tayong magagawa. Actually, the numbers can help us know kung ano yung mga pwede pa nating gawin. So yun po ang importance ng ating mga laboratory tests. And I agree, ideally po every year, and para hindi nga po makalimutan, pag birthday po or yung annual physical exam na tinatawag natin. So, wag po tayo maghintay ng may sakit tayo, tsaka po lang tayo magpapacheck up. Kahit po mga bata pa or sabihin na natin na may risk factor sa family, kagaya po ng binanggit ko,
meron na pong sa family na nagkaroon ng chronic kidney disease. So, high blood din, meron din sa family at diabetic. Pwede pa rin po tayo magpa-screen para po ma-check na natin yung levels. And as early as possible, early intervention po, malaking tulong po sa atin. Because our kidneys, nagkakaroon po talaga tayo ng decrease ng glomerular filtration rate habang nagkakaedad. So, mas maganda po, mas maaga, matignan na natin. And kaya po every 3 months, para po ma-check natin kung ano pa po yung pwede natin gawin para maalagaan ang ating kidneys po. Yan, attorney, tatandaan natin yan, Okay. Yan ang dapat. Okay, Attorney Dot. Balik sa inyo si Yes. Doc Joy. Thank you po. Yes. Miss Annie, ngayon naman ang gustong pag-usapan is yung connection ng exercise at saka ng CKD or chronic kidney disease. Sabi po natin kanina sa intro natin, kadalasan kapag may sakit, akala natin hindi na pwede mag-exercise. Pero in the case po of kidney disease, meron po bang benefit ang pag-e-exercise sa isang tao na merong chronic kidney disease at paano po na-i-improve ng exercise ang mga tao na merong CKD? Ayan, Doktora. Yes po. So, we mentioned earlier po yung mga stages. So, for the stages 2 to 4, exercise will benefit a lot, especially for increasing the cardiorespiratory efficiency. So, hindi lang po kasi kidneys ang matutulungan ng exercise, pati po ang ating puso. We can also have increase in muscle strength and increase in independence. And it will decrease fatigue. So, malaking bagay po yun na nakakabawas sa ating pagkapagod. And it also decreases our psychological status like depression and anxiety. So, exercise will benefit in increasing mood and the quality of sleep. So, napaka-importante po ng sleep para makarecover po ang ating mga katawan. It also increases life satisfaction, vitality, and well-being. So, doon naman po sa mga stage 5, yung mga nagdadialysis na, may mga pag-aaral din po na pwede pa rin po silang mag-exercise. Pero ang pinaka-safe po kasi talaga is we have to be assessed by our doctors kung nasaang level na po tayo bago po tayo mag-exercise. So, meron po tayong tinatawag na sedentary, and yun po mga inactive, at yun naman po mga dati nang nag-exercise. So, depende po yan kung anong level para po ma-recommend natin. Ang pinaka-safe po kasi talaga is walking. So, ang pag-aaral po na nakita na nila was kahit po yung ating mga 16 to 24 weeks, so isang buwan po ng exercise can decrease anxiety and depression na. At ito po mga pasyenteng pinag-aralan nila, kahit po sa bahay lang ang exercise, it would increase the quality of life kahit nagdadialysis na yung mga pasyente. So, ang pinakamaganda po for CKD patients are aerobic, and yun pong ating mga resistance or strength training din po na exercise. So, ulitin ko po magpa-check up po muna kung anong level na tayo ng physical activity bago po tayo mag-exercise. Ayun. Balik na naman tayo doon. Miss Annie, check up muna, 'di ba? So, pwede palang mag-exercise ang mga merong CKD. Pero basta malaman mo lang kung anong stage ka na. And Miss Annie, balik na naman tayo doon. Yung walking. Walking daw is the best. Kaya maglakad na po tayo araw-araw. Miss Annie, may itatanong ka? Thank you very much, Attorney Dot. Again, napakahalaga nitong ating pinag-uusapan. Ano po, yung exercise naman, hindi naman mahal, di ba po? Paano magiging mahal yan? Kung halimbawa, nasa maliit kang room at may advice sa inyo yung doktor, ang dami. Pati yung mga may depression, pwede kang mapasaya sa pamamagitan ng exercise. Dr. Joy, thank you for that. Ano po? Okay. Aside from exercise, Doc Joy, ano yung mga lifestyle modification na maaring gawin na isang taong may chronic kidney disease po? Thank you, Doc Joy. Yes po. So thank you po for that question. Isa lang po ang exercise sa mga lifestyle modification. Ang importante din po ay ang ating pagkain. Okay, so kailangan po natin makita kung healthy ba talaga yung kinakain natin.
Meron po kasi mga ibang pasyente, pagka sila ay nagda-dialysis na, naisip nila, okay na ako kumain ng mga unhealthy na pagkain habang nagda-dialysis. Pero in reality po kasi, hindi lang po kidneys ang naapektuhan for the unhealthy diet. Meron din po tayong mga ibang organs like our heart and our brain. So we have to take care of them also. So ano po ba ang kailangan bawasan kapag merong chronic kidney disease? So ang isa po doon ay bawasan ang ating sodium intake or yung asin, mga sausawan, lahat po ng mga masyadong malasa at maalat. Meron kasi po mga tinatawag na hidden salt. So yun po yung mga nilalagay natin sa ating pagkain. So another way to help us in our diet is yun pong pagkain natin ng plant-based foods. So mas maganda po na higher consumption kumpara po sa ultra-processed. Ang ultra-processed yun po yung pag sinasabi ko po ito sa pasyente, wala po tayong napipitas na mga cake sa puno. So ibig pong sabihin, ultra-processed po yung mga yon. So ang ating plant-based, whole food plant-based is kung ano po yung natural na mapipitas sa ating mga plants and trees. So pagdating din po sa protein, ganun din po. We are encouraging patients with CKD to get more protein from plant-based po, like legumes, dried beans, nuts, and seeds. However, may computation po kasi yan. So depende po yan sa timbang ng pasyente, kung gaano karami ang protein intake na pwede. Depende rin po sa stage ng CKD nila. So mas maganda po na magpakonsulta tayo para makompute ang tamang dami ng protein per day. Pinaka-healthy pa rin po na source ng protein is plant-based kasi po ito po ay nakakatulong sa ating gut health. So pag natulungan ang gut, mababawasan din po ang ating mga metabolic na waste na mapoproduce. So, hindi po mahihirapan ang ating mga kidneys and this will benefit yung ating pag-arrest ng progression ng stage 5. So, di ba yun ayaw natin yung mag-dialysis? So, yun po makakatulong sa atin bukod sa exercise. Na-mention ko po kanina yung sleep. So, importante po yun na makatulog po ang ating mga pasyente at lalo na kahit hindi pa tayo may sakit. So, for the adults, 7 to 9 hours of sleep per day. And then yung ating stress management, makakatulong din po yan sa atin. So para makabawas din po sa ating mga alalahanin at depression. At ito po madalas ang ating hindi napapansin. Ang ating mga substance abuse like yung sa smoking. So smoking decreases the flow of blood to the kidneys. So, yun po ang nagiging problema. Nakukulangan siya ng blood supply. Ganon din po ang alcohol. Nagkukos din po siya ng kidney damage kasi po nadidehydrate din po tayo when we consume too much alcohol. At yung isa po ay yung pag-take ng mga medication. Di ba po marami tayong over-the-counter drugs. Yung kahit walang reseta, bumibili ang pasyente. So, pag nasobrahan din po doon, pwede rin po mag-damage po ng kidneys natin. Yun po. Thank you. Ayun. Kompletong-kompleto. Ewan ko, ganito, doktora. Yung sinabi po kasi ninyo, diniscuss po natin nung una, no, yung unang part ng inyong discussion is yung mga meron ng sakit ng chronic kidney disease or kidney disease lang, nagsastart pa lang. But doktora, let's focus now on those na wala pa talagang sakit. You mentioned several, no? Uulitin ko lang po. Kailangan 7 to 9 hours of sleep, of course, exercise, diet, stress management. Huwag po tayo magpapastress. Avoid substance abuse, smoking, alcohol, avoid yan. And then medication, kailangan po may reseta. Hindi po yung inom ng gamot na walang reseta. Doktora, is there anything else para po dun sa mga wala pang sakit na naiisip po ninyo na pwede pa natin idagdag dito? Ako, meron akong isang naiisip, doktora. How about po water? Kailangan po ba tayong maraming intake ng water? Opo. Yung sunshine po ba? How about sunshine? Makakatulong po ba yan na you are exposed to the sunshine?
every now and then? Yes po. And what time po? What time po dapat na nagpupunta sa... Opo. Go ahead po. Yes po, Atty. Dad. Thank you po. Actually, totoo po yung water. If you will permit me, share ko lang po yung personal experience po namin dyan sa chronic kidney disease. So, my father-in-law had chronic kidney disease. So, last year po siya na-diagnose November. And yung water po talaga yung naging issue kasi he worked before sa Saudi. Yun po ay ginto ang tubig. So, nung time po na yun, that was more than 30 years prior. So, more of milk sila instead of water. That's why he developed kidney stones. So, naoperahan po siya, natanggalan po siya ng kidney stone. And then, ever since po, na-mention na po sa kanya, mataas daw yung creatinine niya. However, yun nga po, hindi po kasi mahilig magpa-check up dahil natatakot din po malaman kung ano po yung sakit. Eventually, mas nagustuhan po niya yung lasa ng soft drinks. Kaya po ang kanyang kidneys ay natuluyan pong ma-damage. So, napaka-importante po talaga ng tubig. Tama po kayo doon, attorney. Sa males po, 3 liters of water per day. Sa females po, 2.5 liters of water per day. Unless po may ibang reason para hindi po kayo uminom ng ganong kataming tubig. Like, halimbawa, may problema na sa puso. Kaya nga po, importante pa rin po. And I will always repeat, magpa-check up po muna tayo. So, the 3 liters of water per day will help our body fluids po talaga. Hindi lang po sa kidneys, pati po yung intestines natin, pati sa hindi tayo ma-dehydrate. And also, important din siya for our skin and body repairs. Tapos yung sunlight na mention yung attorney, tama din po kayo doon. Dapat po every day, meron po tayong 30 minutes early morning exposure to the sun. So makakatulong po ng malaki yun for vitamin D and also para sa ating circadian rhythm. Yung minention ko po kanina na 7 to 9 hours of sleep. So makakatulong po siya makasuppress ng melatonin. Kaya po dinidiscourage po na mag-cellphone hanggang madaling araw. Kasi po, cellphone has this blue light. Ayun. So matitrigger po ang ating brain na wait lang, huwag ka muna matulog, umaga pa. So, yun po yung nangyayari. Kaya po, kadalasan napupuyat because of the cellphone. So, mas maganda po talaga that we turn off our phones 2 hours before po. Wala na pong cellphone, TV, computer, lahat po ng mga merong blue light. Para po, well-rested din po ang ating mga brain. And then, you mentioned also po, kanina tungkol doon sa ating health. So yun po ang ating mga kailangan natin in addition to the mentioned na sa food, sa physical exercise. And makakatulong din po pang 6th pillar of lifestyle medicine is the social connectedness. So dapat po meron din tayo laging mga family support, friend support. And tama po, pagka birthday, pwede po yun. Nandyan din po sila para mag-celebrate with us. Pero mas maganda po piliin natin ng mga healthy food po ang ating ihahanda. At yung activity po ay iwasan na po na may alcohol. Kasi po kadalasan po ganun nangyayari sa mga Pilipino. Oo nga. Ayun, kompletong-kompleto ang sagot ni Doktora. Thank you so much, Doktora. And right now, I would like to ask Ma'am Annie. Ma'am Annie, do you still have questions? Alam mo, Attorney for Dot, Doktora? Yes alam po. mo, dinanamnam ko to, pinakikinggan ko to Kasi sabi nga ni Doktora, magbalik na kayo. Plant-based yung pagkain natin dapat. Pero isingit ko lang, halimbawa, on a daily basis, Attorney Dot, di ba yung mga bata ngayon, yung mga pagkain nila, ayaw nila as much as possible ng gulay. Kung yung bata at the age of, let's say for example, mula yung pinanganak siya, nang natututong kumain, pero hindi napapakain ng gulay. Ilang taon siya bago magkasakit ng kidney? Puro ano yan, hotdog, yung paborito ng mga bata, hotdog, basta mga meat ang pagkain ng bata. Ilang taon siya bago magkasakit ng kidney? At what age? Okay po. So, Miss Annie, wala pa po talagang eksaktong study na ganitong age po magkakaroon ng chronic kidney disease ang mga bata. Depende pa rin po yan sa genetics, which is 20%, and 80% po is lifestyle. So, for example lang po, based sa experience ko po, kung meron na po talagang kidney problem po
ang bata. For example, congenital, talagang meron na po siya pagkapanganak pa lang, pwede po siya magkaroon ng chronic kidney disease or magdadialysis na po ang pasyente kahit hindi pa po siya 18 years old. So, Kita mo na so yan. far po, ang pinakabatang na-encounter ko po was 13 and 12. So, yun po ay meron na po silang ibang sakit. Ang nangyari po was, dahil po dun sa sakit nila, nagkaroon na po ng complication sa kidneys. The reason why I'm asking this, Attorney Dot, Okay. kasi totoo naman yung sinasabi ni Yes. Doktora. Yung edad na yan, akala ninyo, magtataka kayo, sa edad niya, nagkaroon siya ng ganong klaseng sakit, nagka-kidney na. Correct. Nung in-interview yung mga magulang, ito kasi ang gustong pagkain ng bata. Ito kasi ang Yes. ginagawa ng mga magulang, tinutugon. Ibig sabihin, inaayunan kung ano yung gusto ng bata. Attorney Dot, siguro may makukuha tayo dyan ng mga reminder at lesson doon sa Yes. ating mga nakikinig, Attorney Dot. Oo. Thank you, Doc Joy. Oo. And Miss Annie, thank you for sharing that. And Doktora, siguro i-share ko na rin para na rin po sa pag-educate sa mga nanonood at nakikinig po sa atin. Yung isa ko pong friend namatay po ng 20 plus dahil po araw-araw ang iniinom po niya ay soft drinks. Hindi ko na po sasabihin kung anong soft drinks po yun. Pero yun, hindi po siya nagtutubig. So tama po ang sinabi po ni Doktora. And of course, meron din akong pamangkin na nagkaroon din po ng problema sa kidneys dahil po kumakain ng noodles araw-araw. Siya po ay nasa isang dorm, malayo sa kanyang parents, so walang lutong bahay. So, talagang kawawa din po. She was a scholar at the Ateneo and yung po mga kaklase po niya ang nag-raise ng funds para po siya maoperahan. So, Doktora, napaka-husay po ninyo at napaka-buti ng inyong explanation. It was very, very clear. So, we would like to have you again and again. Thank you so much to you, Dr. Joy Ganar. Wala na po tayong time. If you have anything else to say po, Doktora? Yes po, thank you po, Miss Annie and Attorney Dot. And I would like to thank UNTV for this opportunity. Paalala ko lang po sa mga nanonood at nakikinig. Tandaan niyo po, kahit po libre pa ang dialysis na ino-offer ng PhilHealth na 156 sessions, kulang po yun for lifetime. Nag-compute na po kami nung nagkasakit po yung father-in-law ko. Unfortunately, nung na-diagnose po siya within 1 month lang po, he passed away na din. So, hindi po assurance lagi yung mga libre na ating natatanggap. Kasi po wala pong kapalit ang mga kidneys natin. Dalawa lang po sila. Wala na po tayong makukuhang ibang kidney sa buong mundo. So, napakahirap po mag-transplant. Napakahirap po magkasakit. Kung hindi po kayo ang may sakit, yung po mga pamilya natin na mag-aalaga sa atin, pati po sila kailangan mag-adjust lahat. Hindi pa po kasama yung computation po ng financial po doon. Kaya po yung kaibigan ko pong doktor, sabi ko sa kanya, ito ang goal natin. Maiwasan madagdagan ng mga pasyente sa dialysis center. So, kaya maraming salamat po sa inyo, UNTV, for this. I hope marami po tayong mga kababayan na tulungan. And I hope din po na lahat po tayo, alagaan po natin ang ating kalusugan. Kasi yan po talaga ang wala pong kapantay na amount sa buong mundo. Yun lang po. Thank you po ulit. Thank you. The beautiful advice. Napakagandang message. Yes. Thank you so much to Dr. Joy Ganar, primary care physician and lifestyle medicine na napakakusay. Thank you for your time and thank you for that very beautiful last message po na dapat po ay ibaon po naming lahat. And of course, Miss Annie, ang napakahusay naman na guest coordinator natin. Pasalamat tayo ulit, Miss Annie, kay Miss Dean Sanchez. Dina, ang galing-galing na mga guest mo.